long weekend this week. And so, nandito kami ngayon sa Lynn Valley Park. Magta-trek, well, mag-hike kami. 1 hour lang daw na hike to dito. And hindi siya sobrang layo sa Kabiasnan. So, hindi namin kailangan mag-prepare ng sobra dahil hindi naman kami malayo sa city. Kailangan lang muna namin makita kung nasan yung cafe nila kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. And mukhang mainit na mainit. Pero ang temperature currently ay 19 degrees Celsius. Malamig yung hangin. Ito yung cafe nila. Medyo crowded. Pero light meal lang naman yung kakainin ko. Ooh, very nice. Okay, super high ceiling siya. Oh, mukhang masarap yun kung ano man yun. No, this is yeah. And for my drink, brewed coffee, just that. And Carlo. And can I please have the grilled sandwich with fries? And Can I get 2 raspberry sauce? Can I get salt? the beef. Yeah. And then, do you have Americano? Yes, 1 Americano. Okay. At least meron na akong kape. Pero lagyan muna natin ng sweetener dahil hindi ko kaya mag-black coffee ngayon. Halu-haluin natin. And feeling ko generic lang to na Americano. Actually, masarap siya. Yeah, thank you. Here we go. Sug lang natin ito ng konti. Ito yung sa'yo, di ba? Quesadilla. Kuha lang akong ketchup. So ito yung sandwich na in-order ko. Hindi siya mukhang sandwich. Mukha siyang, ito yung buns ng footlong. Ganun itsura niya. And then, french fries, coffee. Coffee na may, oh my God, bakit may lamok? Saan galing to? Okay. Ketchup, mustard. And ito yung quesadilla na in-order ni Ran. Ang sarap ng french fries nila. medyo tostado siya. Tikman natin yung sandwich / burger. Sarap niya actually. Hindi natin ketchup. Okay. Hindi ko malagyan ng ketchup. Pero masarap na siya. As is. And ito yung chicken quesadilla ni Ran. Tikman natin. Oh, masarap yung quesadilla. So hindi ko sure kung mga tumalon ba tong mga tao na to. 37 nakatao na daw yung namatay dito. Pero hindi naman siya mukhang delikado. Okay, hindi siya yung peaceful na hike at saka trek na ina-expect ko. Sobrang uncrowded. Oh my God. Para patawid na tayo ngayon dito sa Suspension Bridge. Ang taas nitong bangin na to. May waterfall doon. Okay, ang kitid nung daan. And ang daming tao sa gitna. Good luck. Hindi naman sinabi doon na lahat ng 37 na namatay dahil bumiga yung suspension bridge. So, I think safe tayo dito. Mukhang matibay din naman siya. Kasi tingnan nyo, ang kapal nitong bakal na, makapal yung bakal na lubid dito. Pero ang sikip. Oh my God. Hindi mo pwedeng bilisan nyo dyan? Hello? Ayoko talaga ng ganitong sobrang daming tao na. Oh, siksikan. Oh my God. Pero, extend ko yung camera ko para makita ninyo. Medyo malapit na tayo sa gitna. And napakataas. Oh my God. Nakakalula. So, yan yung ilog. Oh my God. And ito yung itsura niya sa kabila. Maingay itong nasa likod ko. Hindi ko alam kung tagasan to.
Oh my God. Malinaw yung tubig, in fairness. Malinaw yung tubig. Okay, yay, 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 yay. Patapos na tayo. Oh my God. Let's go. Kaya pala medyo mabagal yung usad nung pila dahil yung mga tao, nagstay sila dun sa gitna para mag-picture-picture. Pero nice, maganda. Feeling ko lahat din ng tao dito. Nandito nagsipagpuntahan dahil long weekend. And kita niyo yan, ang ganda ng forest. Ang ganda rin itong nilalakaran namin. So, meron parang wooden pavement dito sa gitna ng kagubatan. So, hindi namin kailangan maglakad sa lupa. Actually, kailangan na pala namin maglakad sa lupa. So, ito, hindi na to part ng wooden pavement. Pero, oh my God, nandito na ba ang lahat? Kaya laki ng bato na to. Hindi ko sure kung paano nakaakyat dyan yung mga bata. I think tinakbo lang nila. Tinakbo lang nila pababa. Oh, I think nasa kabila yung akyatan. Pero what the heck? Okay. I think dito sila nagsipag-akyatan. Very nice. Okay. Nakarating na tayo sa Sapa. Very nice. Pero from here, alam ko na malamig yung tubig dyan. Hindi rin naman siya ganun kalalim. Ito daw yung mas malalim na area. Actually, hindi pa rin siya ganun lalim tingnan. Medyo mas matubig siya, yes. And may mga tao dun sa baba. Ang lamig ng tubig niya, I swear. Hindi ko alam kung anong pinagkakaguluhan ng mga tao dito. Oh my God. Pero sana wala namang masamang nangyari. Anong tinitingnan ninyo dyan? Okay, waterfall. Yes. Hindi ko alam kung ilang steps to, pero napakataas nitong hagdan na to. Oh my God. Siguro mga kulang-kulang 200 steps. Nakaka 50 steps na kami pataas. Sisiyo. Maning-mani. Okay. Hindi ko in-expect na mag-leg workout ako today, pero that's it. Good for the whole week na yan. Pinagdidesisyon na namin ngayon kung didiretso kami dito sa Patag o pupunta pa kami dito sa more hagdan. Napagdesisyon na namin na more hagdan pa kami. Well, inisip namin na baka mas maganda yung magiging view sa dulo nitong trail na to kasi lake daw yung pinakadulo. So, yes, let's go. Ang ganda nitong hagdan na to. Pero sana ito na yung pinakahuli. I think so. For now, ito na yung pinakamahuling steps. Hindi na siya paakyat pero nawala na rin yung trail. So hindi namin alam kung tama ba itong pinupuntahan namin. I think mukha itong daanan ng mga tao. So, let's go. Pero kita niyo, ang ganda. Ang ganda dito. Naririnig ko na yung mga ibon. Ang ganda. Dire-diretso lang. Feeling ko hindi naman tayo maliligaw. Hanggat may highway at may naririnig pa ako mga sasakyan, feeling ko hindi ako maliligaw. Okay, nakabalik na tayo sa sibilisasyon. Mukhang main road na itong nandito, and may nakakasalubog na ulit kami mga tao. So I think ito yung main trail. Kasi dumami ulit yung mga tao pagdating dito. This is a very, very nice hike. Maganda yung weather. Naubos na yung mga tao. So, I think yung mga pamilya nandun lang sila nasa Bukana. Nasa start lang sila ng trail. Tapos bumabalik na rin sila. Ito medyo malayo-layo siya ng konti. And so, that's why konti na lang rin yung mga tao na nandito. Pero I think more chances of bears. I don't know. Okay, nandito na daw tayo sa Rice Lake Picnic Ground. And dumami na ulit yung mga tao.
Tingnan natin kung maganda yung lake. Sana maganda yung lake. Black bear in the area. Let's go. So far wala pa namang mga bears. Pero ang problem, medyo nadjabs ako. And napakasukal ng mga damuhan na yun na nakakatakot pumunta. At saka uso daw ngayon yung tick na may dalang Lyme disease. So ayokong dumikit sa mga damo-damo. Mga 5 minutes na kami naglalakad. Hindi pa rin namin nakikita yung dulo. And wala nang ibang tao. Tingnan nyo. Wala nang ibang nandito. Nararamdaman ko na malapit na kami. Oh my God, my CR! Let's go, my CR! Finally, Rice Lake Loop Trail. So, ito yung lake na maraming bigas. Bawal lang sa aso, bawal ang bike, bawal lumangoy, bawal ang bangka, bawal magyosi, bawal lahat. Let's go! Okay, pero may mga nangingisda. Mga nagpe-prepare ng mga kawil nila. So, pwedeng manghuli. Pwedeng manghuli ng isda. Pero bawal lang lumangoy. Oh, may squirrel daw. May squirrel daw. Let's go. Okay. Walang bigas. So far, wala pa akong nakikitang bigas. Ito tayo dun sa dulo. Kanya-kanyang pwesto ng pangingisda. Ano nga nahuhuli nila dito na isda? Okay, and 2 isda lang daw per day yung pwedeng hulihin. Kapag nakadalawa na, kailangan na umuwi. Pero parang wala pa akong nakikitang may mga nahuli na sila. Okay. So far, sa lahat ng mga nakapwesto dito na namimingwit, wala pa ako nakikita na meron ng nakahuli ng isda. So feeling ko, dahil sa kota, tinatago nila lahat ng mga nahuhuli nila para makapamingwit pa ulit sila. Buti kong malaglag. Okay, walang luck yung public washroom dito. Oh my God. Okay lang yan, jujubs lang ako. Pero ganito yung itsura niya. Oh my God. Oh my God. Medyo wala nang signal dito banda. Patsi-patsi na lang yung signal. Pero ang ganda ng lake. Tingnan niyo yung lake. Mababaw lang siya. And hindi siya ganun kalaki. Pero ang ganda niya pa rin tingnan. Meron na namang mga bato na pinagpatong-patong na dito. Ang itsura nila. Feeling ko hanggang dito talaga yung lake. Tinambakan lang nila tong area na to. Kaya na-stop yung lake dito sa side lang na to. Pero kung halimbawa wala tong pathway na to dito, feeling ko dire-diretso hanggang doon yung tubig. Meron ditong salbabida para sa mga malalaglag, I think. Pinagdidesisyon na namin ngayon kung dito ba kami sa kaliwa. Okay, dito tayo sa kanan. May bakod itong side na to ng trail, pero tingnan niyo yung moss dito. Grabe, para siyang malambot na carpet. Ayokong maghawak-hawak ng kung ano, pero ang mossy. Ang lambot-lambot nila. And ayan, dami nila dito. Okay, may bench dito na walang tao. Let's go! Actually, ang ganda rin actually, may tao dun sa dulo. Pero okay yan. Feeling ko hindi naman sila uupo dito. Pero oh my God, look at this view. It's so premium. Very nice. Medyo naging makulimlim. I think dito lang sa area na to makulimlim kasi dun banda medyo blue pa yung sky. Ang ganda. Oh my God. At ang bench na to ay dedication kay Grace Gussie Faulkner. August 21, 1927, March 8, 2003. Ayoko rin masyado nagiinom ng tubig kapag nag-hike dahil naiihi ako. Pero mas okay nang maihi kaysa ma-dehydrate. Oh my God, may mga ducklings. Oh my God.
Ang cute ng mga bibe na maliliit. And ito yung nanay nila. Oo. I think daanan to ng, paradahan to ng sasakyan na pwedeng humila ng mga bangka kasi para siyang kalsada na padiretso sa lake. Tingnan nyo. Diba? Bakit naman nila lalagyan ng graba yung area na to na para talagang paved na kalsada tapos diretso dito. Oh, ang ganda ng sikat ng araw na nag-reflect sa tubig na tumatama sa dahon nitong mga puno. So nice. Grabe, ang taas ng mga puno dito. Oh my God. I think, feeling ko parang konting ihip lang ng hangin, babagsak sila kasi ang ninipis nung trunks nila. Pero tingnan nyo, taas nung inabot. Ang lalaki ng dahon ng mga halaman na yan. Hindi namin sure kung ano sila, pero malalaki sila para sa standard dito sa Canada. Pero pagdating sa Pilipinas, marami pang ibang halaman na sobrang malalaki yung dahon. Ganda ng tulay na to. Okay, kanina pa namin plano na umexit na dito sa trail. Pero ang dami kasing sobrang mga magagandang bench na pwestuhan dito. So, tingnan nyo yan. Sobrang daming mga nangingisda along the rice lake. Pero miski isa sa kanila, wala akong nakitaan na may huli na isda. So, hindi ko alam kung tinatapon ba nila pabalik yung mga huli nila kasi wala akong nakita miski isang isda. Kahit dun sa lake, walang lumalangoy na isda. Ang ganda ng line nitong mga puno. And then, kaparallel niya dito sa ilalim yung kalsada. Oh my God. Sarap ng feeling. Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin nito. Invasive plants do not disturb. So, do not disturb yung mga invasive plants. Hindi ba pag invasive dapat pinapatay? Nandito na tayo ngayon. Nakabalik na tayo dun sa parking lot. Pero lalakarin ulit natin yung riverside na dinaanan natin kanina. And dito tayo umikot. Dito sa Rice Lake. Pero actually medyo malaki pa yung buong Seymour na park. And ito Dog Mountain. Maganda din daw yung view dyan. And malaki pa yung buong area. Meron pang Gulf Lake, Lost Lake, and dito sa side na to, yung Grouse Mountain. And ito yung plano naming gawin next time, itong Grouse Grind. So, napakalaki pa niya. And itong maliit na portion lang na to, itong maliit na portion lang na yan yung na-hike namin today. And ang dami ng so mga berry to, either salmon berry, raspberry, or blueberry, hindi ko sure. Pero nag-uumpisa na sila mamulaklak. By summer, marami na yan sila. Ang sarap nila kapag hinog na hinog. Papunta tayo ngayon dun sa isa pang bridge. So hindi tayo dadaan sa dinaanan natin kanina paakyat. Papunta to dun sa Twin Falls. And let's see kung gaano kataas yung Twin Falls. This is a bridge, pipeline bridge. Okay, ito na yung pipeline bridge. Maiksi lang siya. Hindi siya yung nakakalula katulad kanina na hanging bridge. Dismount daw yung mga cyclist. Pero hindi nag-dismount yung dalawa. yung nauna sa amin at saka nakasalubong namin, hindi sila nag-dismount. And ito yung pipeline. Kaya siguro tinawag to na pipeline bridge. Wait lang. Oh my God. Ang taas niya. Oh my God. Nakakalula. Let's go. Yung kabilang side. Oh, no. Okay, pabalik na tayo ngayon dun sa suspension bridge, 30-foot fall. No smoking or vaping, no alcohol. Stay behind the fences. Bawal lahat. Let's go. Okay, akala ko hindi na kami babalik dito pero masakit sa tuhod to pabalik. Feeling ko dapat dahan-dahan yung paghakbang para hindi ganun kalakas yung impact sa tuhod. Oh my God. Pero ganda ng view. Very nice. Yeah, I think yung technique is dahan-dahan yung pagbagsak ng paa para hindi masakit sa tuhod. I think karamihan ng mga pamilya na nakasabay namin sa hike dito, hanggang dito na lang sila huminto.
Kasi ang crowded pa rin dito sa area na to. Pero tingnan nyo, napakalinaw ng tubig. Ang ganda. Ito yung suspension bridge kanina. And then dito na tayo sa kanan. Itong kanan na part naman yung i-explore natin. Pero konti na lang yung memory ko. Feeling ko hindi ko matatapos to. Hindi ko ma-video ito lahat today. Kaya hindi namin sure kung dito ba papunta o dito sa side na to. Pero nandito papunta lahat ng mga tao. So feeling ko ditong side na to yung tamang side. And so far, nakaka 12,000 steps na tayo for today. Feeling ko abot tayo ng 20,000 steps today dahil maglalakad pa ulit kami pabalik. Dahil trail or hiking lang tong area na to. Walang sasakyan pagdating sa dulo. So, medyo fancy na ulit yung trail dito. wooden yung steps. So, hindi natin kailangan umapak sa lupa ng kagubatan. Hindi pa pala tapos yung mga hagdan. Hagdan na naman pababa. Oh my God. Naririnig ko na yung waterfalls. Be content. Be grateful. Okay, yun yung sabi niya. Okay, nakikita ko na yung suspension bridge. I mean, yung bridge. Hindi siya suspension bridge, pero lalakarin pa natin sila paikot pababa. And meron na daw pala actually car park dito malapit. So hindi na natin kailangan bumalik sa pinanggalingan natin kanina, which is very convenient. Oh my God, walang katapusang basagan ng tuhod. Twin Falls. Pag ako walang nakitang falls dito. Okay, sundan lang natin kung saan papunta yung mga tao. Medyo madulas yung mga bato. Dogs allowed on leash only. Injured in Lim Canyon, 100% not the vibe. Okay, yeah. Let's go. Oh my God, ang ganda niya pero napakataas. And ang linaw ng tubig. Oh my God, napakalinaw ng tubig. Oh, tingnan nyo yan. Ito yung kabilang side niya. Oh my God. Actually, medyo malalim yung tubig dito. Hindi siya totally mabato. I think mabato siya sa ilalim pero malalim kasi siya. So, okay. Kailangan ko lang makakuha ng magandang picture pang thumbnail pero okay. I think ito na yung pinakahuling part na pupuntahan natin dito. Pero marami pa actually maganda at pwedeng puntahan dito. So, ito yung total na tally. Pero, hindi sinabi dito kung accidental ba lahat ito or intentional. Kasi pwede rin naman na intentional. Pero yeah, medyo delikado dito sa area na to. Nasa last leg na tayo. And grabing leg work na to, literal. Dahil hagdan na naman, paakyat papunta dun. Oh my God. I think kung hakbangan lang na paakyat with stairs, siguro mga 3,000 steps na. Hindi ko sure. Oh my God. Parang feeling ko mamaga yung puwet ko. Sa dami ng steps. Ang ganda ng silahis ng araw dito. Ang sarap niya tingnan. Ang ganda niya kunan ng picture. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Nakikita niyo ba? Hagdan. Hagdan na naman. Hagdan na naman pataas. So from here, papunta doon sa kung saan nakatayo yung mga tao. Oh my God. Let's go. I think leg work ko na to for like 2 weeks. 2 weeks na to na leg work. Oh my God, let's go. Basag tuhod. Malapit na tayo sa dulo and Lord, sana parking lot na after nitong hagdan na to. So yun na yung dulo nito. And I'm not sure kung meron pang area na bakit ulit kasi
Oh my God, ang sakit na ng pigi ko. Oh my God, yes. Yes. Kabihasnan. Feeling ko marami ako makakain mamaya. So, oh my God, tingnan natin kung nakailang steps tayo for today. Whew. Actually, hindi naman pala malala. 14,000 steps. Pero, although normalan para sa akin yung 14,000 steps, hindi yung ganong klaseng elevation na up and down. Usually patag lang lagi. Pero very nice. Na-enjoy ko tong araw na to. Sobra. Hindi niiwasan ko masyadong uminom ng tubig sa trail para hindi ako CR ng CR. So pangalawang batch ko pa lang to ng hydration. I think magandang practice to para dun sa grouse grind na plano namin gawin ngayong summer. So, same siya nung mountain na pinag-spendan namin ng New Year nung this year, nung nakaraang January lang. Pero, nung January, sinakyan namin yung gondola nila paakyat. Ngayon, lalakarin, i-hike lang namin paakyat. So, we don't know kung kakayanin ba namin. Marami nagsasabi na madali lang naman siya and maiksi lang siya. Pero yung elevation dun sa pinakahuling part, yun daw talaga yung parang leg breaker. So, I'm not sure. Parang, based naman sa lahat ng mga hike na napuntahan ko, yung sa Windy Joe at saka dito, parang feeling ko, kinakaya ko naman. Parang wala pang mga moments na gusto ko nang sumuko. And, so excited ako para dun sa grouse grind. Napakatahimik nitong maliit na town na to. Maghihintay lang tayo ng ilang minutes dito sa bus station papunta sa Lonsdale Cay. Tapos na dapat talaga tong vlog na to. Inuubos ko na lang yung pinakahuling patak ng memory nitong 360 ko. Nasa parang 2% na lang yun. So, hindi kumpleto yung visit natin dito sa North Van kung hindi tayo ano nga, ice cream nga uli yun? Ernest ice cream na hindi natin matikman-tikman sa downtown dahil napakahaba ng pila. So dito tayo mag-Ernest tayo. Mahaba rin yung pila na dito pero at least hindi pa rin siya kasing haba ng pila sa downtown. So I think kaya na nating tiisin ang haba ng pila and wala yung paborito kong peach na flavor pero masarap din tong happy birthday cake nila na flavor. Home, sweet home. Ever since na-invite ako na sumama dun sa Windy Joe Trail, na hindi actually yun yung original na aakitin dapat namin kasama yung mga co-office mate ni Ran. Nakalimutan ko na kung anong pangalan ng trail na dapat aakitin namin. Pero, ayun, sabi nila parang moderate lang daw yung difficulty nun. And I think nahirapan lang kami dahil sobrang daming mga puno na nagsipagbagsakan and para siyang naging obstacle course na kailangan namin lusutan or akyatin para makatuloy-tuloy dun sa trail. After nun, parang naisip ko na ang dali-dali lang nun. Na kung kahit nandun yung mga puno, parang hindi ako nahirapan. Madali lang siya para sa akin. Hindi sumakit yung katawan ko after. And so, feeling ko, mas sobrang madali siya kung pag halimbawa, wala talagang mga puno. And since then, parang kating-kati talaga ako lagi na lumabas, mag-hike. Kaya ginawa namin tong, actually, yung pinuntahan din namin na park na to, hindi rin siya ganun ka, like, proper hike. Parang, napaka-casual niya lang kasi parang nasa city pa rin siya. And so, ngayon nagpaplano kaming gawin yung grouse grind na sobrang paakyat daw talaga and nakakahingal daw talaga. And after nun, gusto namin gumawa ng hike sa Whistler na mataas and malayo and maganda yung view, may mga snow caps. Hindi ko alam kung bakit ngayon pa lang ko na-realize or na-appreciate yung mga ganon since
almost magti 3 years na kami dito sa Canada. Pero, ayun. Overall, maganda tong araw na to. Although mareklamo ako lagi sa trail habang naglalakad, yung mga steps. Napakarami kasi talagang hagdan. Oh my God. Pero, ayun, para sa akin, hindi rin ako totally nag-struggle. Madali siya para sa akin. I mean, nararamdaman ko na magbo-burn yung calves at saka yung patan ko. Pero after few minutes, nawawala rin talaga kagad siya. And so, feeling ko talaga sobrang fit ako para sa mga ganong klaseng hike. Pareho pang pink yung mug at saka yung flower. Pero yun lang. Sobrang thank you sa panonood. Sobrang na-appreciate ko kayo. Kita-kits ulit next vlog. Bye.